Huwag lang masyado galawin yung one. Okay? One. Okay na. One. Okay na. One, two, three. Alright! Welcome back to Fight Club Philippines Fitness Resort here in Palawan. And this afternoon we'll have our official press conference for the Albert Pagara and Lawrence Rosas exhibition boxing match tomorrow dito po sa City Sports Complex. At we have here the protagonist, and of course in the middle is the owner of FCP, Randy Diaz, and the main event fighters, Albert Pagara and Lawrence Rosas. Siyempre, ito po yung pinaka-inaabangan ng lahat. Siguro yung mga main event natin, mga around maybe 6 o'clock. So, but be there early, 4 p.m. And let's talk to the fighters first kung anong pakiramdam nila. Let's talk first to Lawrence. Lawrence, bro, matagal ka na rin hindi lumaban. And comeback mo to. At comeback mo, si Albert Pagara kagad. How do you feel? Siyempre masaya kasi siyempre Albert Pagara yan. Kumbaga parang pag maganda yung pinakita mo sa laban, parang mabuboost pa lalo yung confidence mo na kaya ko pa maglaro ulit. Siyempre, yun nga, Albert yan. Sikat na sikat yan. Kumbaga parang stepping stone ulit na makapagbalik sa ulit sa professional boxing rin. Yun, actually gusto ko na kita agad tanungin. May mga nagko-comment kagad na wala na yan si Rosas. Tuyot na, wala ka daw pag-asa kay Albert Pagara. Ano masasabi mo doon? Sa mga nanggagano naman sa akin, minsan kasi ginagawa ko na lang silang motivation. Siyempre, yun nga yung sinasabi nila, mas magandang patunayan mo sa action, hindi sa salita. Yun! Okay, and I will ask Albert Pagara muna. Albert, we know that you have a fight sa August 30, but you have an exhibition on August 12. Is this part of your preparation? Paano pinaghahandaan ng isang Lawrence Rosas? Para sa akin po, magandang hapon sa inyo dito. Yung pinaghahandaan ko muna doon dito sa Cebu. Yung pagpunta ko dito, inimbita ko ni Ma'am at ni Sir sa FCP. At saka maraming salamat po na na-invite ako dito kasi grabe maganda yung lugar nila. At walang halong chemical dito pag nagtakbo ka sa daan. At saka grabe sobra yung maganda yung training dito, mabait yung tao at yung laban namin ni Rosas dito, sobrang pinaghandaan ko talaga itong laban namin ni Rosas kasi itong boxer na to, kayo ko to nakilala si Idol Rosas to ito yung boxer na to, magaling din pero hindi natin sa mga nagbabash din di tayo magbash ng professional boxer kasi hindi nila alam kung ano yung hirap ng ginawa ng mga professional boxing. Sa unang-una yung timbang pa lang, saka yung paglaro. But sa nanonood bukas sa laban namin ni Rosas, magandang laban at magandang ipapakita ko sa kanila yung pagkabukas na laban namin. At kaya manonood sa mga taga Palawan, mga suporta niyo sana bukas bibili na kayo ng ticket ngayon para bukas makatingin na kayo, hindi na kayo masold out ng ticket. Maraming salamat po. Follow-up question before I pass the question to the fans. Follow-up question kasi may mga nagsasabi, malakas ka nga daw. Papabaksakin mo daw si Rosas. Ikaw ba sa tingin mo may babaksak bukas? Para sa akin bukas, exhibition fight is parang laban din yan. Sa aming dalawa, walang magkumpiyansa doon si babaw ng ring. Kailangan importante, hindi magkumpiyansa sa labaw kahit exhibition fight or ano ba. Kailangan importante, dilas talaga sa mata. Kailangan parang totoong laro yan sa ibabaw ng ring. Pag nasa ibabaw ng luna ka, totoong laro yan. At sa aming dalawa, walang magkumpiyansa. Baka may babagsak sa amin, baka mabagsak din ako At saka, ganun lang. Focus lang sa ibabaw ng ring. Determinado talaga at kailangan hindi magkumpiyansa. Yun lang talaga po. Maraming salamat. Okay, siguro bago ko ipasok kay Sir Randy. Sir Randy, tell us more about this event. How did you come up with this event? Opening ng Fight Club Philippines soon. Paano na-conceptualize na magkaroon ng battleground dito sa Puerto Princesa? So, we're a fitness resort, not a gym, right? Our focus is really on the resort side, but obviously we're
centered piece around a very large gym, and we have some of the top of the line coaches. And we just wanted to do something with the community that was exciting, that was a bigger sports event for Puerto Princesa, which already has like the Ironman event every year, which is coming up in November. And we just think as a good neighbor, as a good participant, as a good tourism destination, we wanted to do something that was really special. Albert was coming, he wanted to do his fight camp here at FCP, and we were like, hey, Albert, why don't we set you up to fight Rosas, because he's the pride of Palawan, and it'll just be fun for the audience, for the city. We can make a bunch of noise, and just have folks like Pau come and make this a special event. So that was really all it was, just really about being part of the community. Thank you very much. And we'll let the audience ask some questions, because if it's me, I have tons of questions. Any questions? My first question is to Sir Randy. Sir, my name is Yausa. I'm from Team Lockdown Manila. I just want to say thank you very much for having us here. You have an amazing resort, fitness gym. Thank you for doing this in Palawan. My question is, this is your first fight event promotion. Are you doing this regularly? Do you have any plans to do this in the future? That's a great question. This is actually our second event. The first event was an amateur event here in Bacolod, and it was by accident. Basically, the barangay was doing a 10-year anniversary of their founding, and normally they have a boxing event. They couldn't do it. We hadn't started construction yet, so we got organized, and in 5 days we put together an amateur event. We did not know what we were doing. That's not our business. But we had a lot of fun, and then we wound up adopting a bunch of the local Bacolod guys who've been training really hard and kind of been adopted by us. So this is our second event. That's why it's kind of a pro-am. So we stepped up from amateur to kind of pro-am, and we're still learning, because again, this is not our business. The business is the resort. We're doing this for fun. But we have talked about, doing more of this in the future, getting, permitted and licensed to do pro fights and those kinds of things. Obviously, we have the facilities for supporting that. So I think it's pretty likely in the future you'll see some better organized pro events where we bring Pau in to really help us, learn what we don't know in advance. It'd just be exciting to bring more combat sports to Palawan. Thank you very much, sir. My second question is for Rosas, the pride of Palawan. Question ko sa iyo, brother. After 3 years na wala kang laban, tapos ito yung comeback mo, tapos yung exhibition fight comeback mo versus former champ ng Philippines, ano yung mga adjustment na ginawa mo, ano yung mga training na ginawa mo, and gaano ka ka-excited sa laban versus kay Champ Pagara? Yun, nag-adjust muna ako sa stamina ko, nag-focus ako sa stamina kasi yun nga, sobrang tagal ng laban, tapos mas naging nasipagan ako mag-training kasi nga syempre Albert Pagara, hindi ka pwedeng magkumpiyansa dahil pag mahina yung katawan mo kay Albert, sigurado baka umikot lang yung bituka mo dyan pag tinamaan ka. Kaya yun, nag-focus ako doon, tapos inano ko rin yung power ko konti para may maramdaman naman siya. Kasi kung yun pa rin yung tulad dati, talagang baka tawanan lang tayo, di ba? Kaya yun. Tapos, yun, laking tulong na rin na ako dito sa FCP at nakapag-training din ako sa FCP. Yun, sobrang laking tulong. At saka yun sa binigay nilang laban yan. Para follow kay Lawrence, no, we know that you're a professional boxer. Exhibition fight na nito, do you have any plans pa of returning pa as a pro? Opo, gusto ko po talaga sanang bumalik pa ulit dahil marami nagsasabi sa akin na bata ka pa, sayang, mabuti sana kung hindi daw ako marunong na fighter. Kaya tignan po natin, awa ng Diyos, baka sakaling may mga tumulong sa atin na makabalik ulit na sa professional po. So, sino tumulong sa'yo sa camp na to? Si Coach Johnson ba tumulong sa'yo? Anong klase training? Opo, una dati po talaga tinuturuan ko sila doon na si Boss Randy na service ko sila ngayon. Tapos, nawala po ko sa kanila dahil may mga problema rin na iba. Tapos, ngayon po, yung uli, si Johnson, tinulungan niya ako, pati si Ma'am Donna na pumasok sa FCP. Okay. Thank you.
Si Albert, we know that ito part to ng preparation mo rin for a real big fight. So ito talaga yung isa sa inaabangan ng lahat. Sa August 30, mapapalaban ka sa IBF Asia Lightweight Championship. How does this help you in your preparation to sa professional fight sa Kazakhstan? Para sa akin po, sir, maganda po yung preparasyon ko dito at maganda yung tulugan ko binigay ni ma'am at sir. At saka yung training ko, yung ano lang, yung tiyan ko lang kasi na ano yung tiyan ko at ito ngayon ayos na talaga. At may nilalakad pa kami ng mga papers para sa laban ko. Pag matapos yan, pag uwi namin, doon lakarin pa namin yung iba. At dito, magti-training kami pagtapos ng exhibition namin ni Rosas, magti-training kami dito. Tapos kukunin ko siya din ng sparring partner kasi yung ano ko, yung kalaban ko is Southpaw. Yun po yung kagaya niya. Kaya mas maganda yung na-exhibition ko siya at nag-sparring din kami pag tapos ng fight ko. Pagtapos ng exhibition namin dalawa. At doon, pursige kami ng training doon. Lahat, walang mga disturbo. Pwede Thank mo you ba po. i-share kung gano'ng katagal ka dito, kailan ka lilipat ng Kazakhstan? Sa akin, 20 ako dito. Punta na ako ng Cebu kasi sa Kazakhstan is 25. Ano na kami sa Kazakhstan sa 25. Okay. Siguro tanongin ko rin si Coach. Coach, kumusta naman ang improvement? Anong stage na ba kayo ng training? Ano bang pwede mo i-share na i-expect ng tao sa pagbabalik ni Albert Pagara? Salamat po sa FCP, Sir Randy, Ma'am Luna. Share ko lang sa training namin kay Albert. Maganda na yung galaw, yung speed niya at lakas. Didevelop lang namin yung stamina niya. Yun lang yan. Taga Palawan, abangan nyo. Albert versus Rojas. Magandang laban to. Yun. Siguro, I don't, any other questions for the fighters? Kung meron pa dyan iba. Ako, may question ako personal. Albert, nakapapasyal ka na ba sa Palawan? Siguro, let's promote Palawan. What have you seen so far? Ano ba napuntahan mo? Ano bang maganda dito? Una sa lahat, grabe, sobra yung pinuntahan namin yung buhaya, nung malaking buhaya. Ayun, yung pinuntahan namin doon. Saka lahat ng... pumunta kami doon kay, kay Sir Baham Mitra, yung bahay niya, yung first time ko yung pagpunta at doon maganda yung lugar niya at sa lahat ng pumunta pa kami ng beach doon, sobrang ganda talaga sa manirahan dito sa Palawan. Parang gusto ko dito na ako titira sa Palawan kasi parang walang maraming tao, parang maliit lang yung tao dito. Gusto ko to talaga para tahimik yung lugar nila. Maraming salamat. Yun, okay. And if no other question, final statement, message mo kay Albert, and then imbitahan mo yung mga tao na manood. Message mo muna kay Albert. Message ko kay Albert, galingan na lang natin tol sa bukas. Tapos, after ng exhibition natin, lahat ng pwede kong maitulong para sa laban mo, gagawin ko. Imbitahan mo yung mga Ayun. mga fans mo. Inimbitahan ko lahat ng mga bashers. Wow. At syempre, mas gusto nilang mapanood na magkamali tayo. Yan, mga bashers natin, pati lalo yung mga supportan tunay. Sana bukas, makita ko kayo bukas. Yun. Come. And then yung mga gusto mo pasalamatan, o mga sponsors mo. Una-una sa lahat kay Rosas, Dol, galingan natin bukas, laban natin. Sana mapasaya na itong mga tao natin, yung nanonood, sana mapasaya natin. At yung mga ticket nila, hindi nila sila hindi masaya yung ticket nila. At una-una sa lahat sa mga sponsor ko. Una-una yung sponsor ko, ito sila Sir FCP, grabe yung nila, yung suporta talaga nila sa akin. Si Ma'am Donna at sa Sir Randy na grabe, lahat libre sila lahat pagpunta ko dito, mga place ko at sa training camp ko. Napakasaya. At yung mga lahat ng mga sponsor ko, Shaz Barber and Salon, Saisa Motor Parts and Axel Graphics, X-Boss Movement o Arki Rubber Cebu. Yusana Elite ang mga sponsor ko at GB Tan, Dudays, Great Q, ano ba to? Beauty Salon and Hair Boss TV, Saturn and What's Up Wash, MV Kitty,
printing services. Una, FCP and Laura Maniz and Asol. Maraming salamat po sa iyo mga sponsor ko. Thank you. All right, congratulations and thank you very much, Albert Pagara and Lawrence Rosas. Thank you. We now move on to our main event sa MMA, but before that, we'd like to call in our special guest to invite you and say a few words, Jeneline Olsim and Claudine Velosa. So, Jeneline Olsim is a one championship fighter and SEA Games gold medalist, si Claudine. You might want to say a few words. How's your stay here so far sa FCP? And invite them. What are you gonna be a judge? Are you fighting? Panel judge. Final judge. Sige, Claudine. First of all, I would like to thank the FCP for inviting us here. And ang experience ko dito is sobrang ganda. Parang sobrang peaceful and parang sobrang ganda mag-training kasi walang toxic, yung hangin maganda. Tapos, yun. Thank you po. Siguro, you have any advice to the young fighters? We have MMA fighters and boxers here. Ikaw, gold medalist ka na. Paano ba maging gold medalist? Mga nanonood yung mga bata eh. Na-overwhelmed naman po ako sinabi. Pero, ano po, hard work and consistency, tapos prayers po talaga ang ano. Kasi galing din po ako naging silver, tapos naranasan ko din pong madaya. Kaya isipin na lang po natin na there's always a reason sa lahat po nangyayari. And yung reason na yun, kailangan nating ma-motivate ng much better para mag-excel po. Thank you. Jeneline, ito si Jeneline. Ilang beses ko na ito napanood on the local level. Kumusta na ba? Ano bang update sa'yo? On behalf of Lions Nation, thank you, Sir Randy, Ma'am Donna, for inviting us here. Thank you so much, FCP. Sobrang ganda po ng place and maganda po siyang training camp. Pwede ka nang mag-long run, mag-uphill run, and sobrang peaceful po. Thank you for inviting us here. Really appreciate it. Ayan. And sa ngayon po, ayos lang naman. I heard may labang ka yata eh. Pwede na ba i-announce yan? Siguro, let's just wait for the promotion to announce the fight po. Ayan. Pero you came from Baguio doon. From Lions ka na ngayon. Ano bang scene ng Baguio tsaka dito sa lugar? Kasi bundukin din eh, no? Opo. Ayan. I think the only difference is the weather and yun, sobrang mainit po dito and sa Baguio po is malamig. Pero halos parehas din po na pwede kang makapag-uphill run, cardio, ayan. And wala ka naman na pong hahanapin din dito kasi I think meron na po silang mga trainers and sobrang ganda po ng place, complete na rin po yung mga gamit. Ayan. So, ini-invite ko rin po pala kayo para manood ng event, first ever event nila dito sa Palawan. Ayan. Kind of second, pero Second, okay. Yan. But very grateful po na marami pa po kayong madidiscover na athletes, especially dito sa Palawan. And mas marami pa po kayong matutulungan na fighters para makabuo po ng record nila. And mabigyan ng opportunity para ipakita yung sarili nila sa mga locals and probably in the future maging international fighters din po. Yan, one last question. You're fighting in the One Championship, di ba? And ito, may mga MMA fighter, nagsisimula pa lang sila. How did you get to that level sa One Championship level? Ayan. Siyempre lahat naman po tayo nagsisimula sa amateur fights, pro-am, ayan. I think sipag lang po and it's about not stopping. Kahit na ano pong mangyari, kahit matalo, manalo, or mahirap na, just don't stop, compete pa rin and focus lang po sa goal and motivation. Yun po. And sa training, sa lahat ng bagay po na ginagawa natin, I think it's always best na always give your best sa lahat po. Okay, thank you so much, Jeneline. And si Claudine daw may sasabihin eh. Siguro may tanong din ako, nakapamasyal na ba kayo? Hindi pa po, sir, kararating. I would like to invite everybody na manood po tayo and supportahan po yung event ng
FCP, and maraming salamat po sa suporta, and sana po soon ma-invite po yung mga fighters natin sa Baguio, and looking forward sa more events na ipropromote po ng FCP. Thank you. All right, thank you very much, ladies. Again, Jeneline Olsim and Claudine Veloso, one championship fighter and gold medalist in Southeast Asian Games. Thank you, ladies. All right, I'd like to call in our main event for the MMA fight, Jeron Cabasag and Gerald Velarde. Upo kayo dito. Ayan. There you go. Personally, para sa akin, if there's a fight that I really wanna see na gusto natin ng baldugan, basagan, suntukan, sipaan, ito na yon. And this is the main event. Sa mga tunay na fight fans, ito talaga ang aabangan natin. Let's hear it first from Palawan. You're defending the land. Anong masasabi mo dito sa kalaban mo, and how did you prepare dito sa laban na to? Go ahead. Una po sa lahat, sa mga kay Sir Pao po, magandang hapon po sa lahat. Lalo na po kay Sir Pao at kay kay Ma'am Duna at kay Sir. Sa mga taga Manila po sa Team Baldugan, welcome na welcome po kayo dito sa Palawan. At i-enjoy nyo po yung pagbisita nyo dito sa Palawan, lalo na sa Puerto Princesa. Ayun, masasabi ko dito sa kay Gerald Velarde. How did you prepare sa laban mo dito sa atin? Okay, sorry, medyo nakakalimutan ko. So, actually, ako medyo kulang ako sa ensayo. So, tinudo ko na lang siya. So, isang buwan at kalahating 15 days yung preparation ko. Kumpara sa kalaban ko na si Velarde. So, siya kasi tuloy-tuloy yung laro niya. So, parang I think mga 2 months nakakalaro siya. Pero para sa akin, pinagandaan ko talaga yung laro na to. At alam ko naman sarili ko yung confidence ko. Mataas talaga yung confidence ko. At saka magandaan niya lang rin yung takedowns ko sa kanya at yung mga power punch ko sa kanya. Dahil siyempre malakas din tayo ng mga taga Palawan. At saka malakas din yung fighting spirit ko talaga. Kaya handa akong makipagbasagan. Handa akong makipagbasagan kahit sino pa. Yun. Ayun. Follow up ko, Jeron. Kasi nga ikaw ang taga Palawan. Nape-pressure ka ba na kailangan mong manalo? Kasi karamihan ng manonood, siguradong ikaw ang isisigaw kasi taga Palawan. Are you pressure na dapat panalo ka dito? Kung about po sa pressure, hindi po ako napipressure kahit sino pa pong kalaban ko. Hindi po ako nakakaramdam ng kahit konting pressure. Opo. Kaya kahit sino man pong makakaharap ko sa magiging laban ko, nandun ako, mag-delete go ako para sa fight. Yun. Anong mangyayari sa laban niyo sa tingin mo? May sakalan ba? Sa tingin ko, sa tingin ko, pag na-submit ko siya, pag na-takedown ko siya, maaaring hindi na siya makatayo eh. Yun! At saka pag nabuhat ko siya, talagang ibabaldog ko talaga siya. Ayun! Parang sila yung baltugan na, babaldog mo. Ibabaldog ko talaga siya. Talagang yung lagabog talaga na parang isang bungsa akong boom! Okay, hindi na natin yung reaction. Sige. Gerald, anong reaction mo doon? Ibabaldog ka daw, ikaw ang baldugan, ikaw pa babaldugin. Yes, magandang hapon po. My name is Gerald from Baldugan, Pasig. Nirepresent ko rin yung Pasig, Baldugan. Yes bro, good luck sa atin bukas. Pero yung mga sinasabi mo, abangan ko yung bukas kasi magandang laban yan. Gusto mo yung may sapakan, takedown. Ang takedown, abangan ko yung bukas. Basagan ang muka. Bro, welcome tayo bro. Ganda natin yung bukas bro. Basta gawin mo lang din yung best mo. Gawin ko rin. Nagtitraining din ako. Bukas sa cage natin papakita kung gaano tayo kalakas. Palakasan, pagalingan na lang. Gerald, alam ko, napanood na rin kita, pero dayuhan ka dito. May dagdag ba na parang pressure dahil baka lahat kalaban mo, pati yung mga fans? Anong nasa isip mo pag ganun?
Actually, normal lang din naman yung hindi naman ako ma-pressure kasi ano lang dito, Philippines lang dito, hindi naman to ibang bansa para ma-pressure tayo, ma-crowded tayo sa mga tao. Pero dito, mas magandang challenge dito sa akin nga makalabang ko siya. Sabi nila, kilala daw ito dito sa Palawan. Sikat yan dito. Sikat yan dito. Sis maganda yung kilala tapos kakalabanin ko. Magandang challenge para sa akin. Ano sa tingin mo mangyayari sa dulo? Siguro, ang mangyayari sa dulo nito, kaninong kamay na lang iangat sa bandang dulo pag sa laban natin. Okay. Ikaw, nag-training ka rin dito sa FCP. So far, how's your training here sa Yes, FCP? nag-training po ako dito, napakaganda ng place, ang sariwa ng hangin. Tapos, kung gusto mo mag-cardio, ang ganda dito, may paahon. Ang ganda, sulit dito mag-training. Mas maano yung ang place dito. Tahimik. Okay. And sino yung mga tumulong sa'yo, mga punta dito, yung mga coaches or sino mga gusto mong pasalamatan? Ayos, papasabi ako sa aking Master Cesar Turingan, my head coach, and kay Coach Yausa, and thank you Coach, and sa mga staff dito sa FCP, thank you po sa pag-invite sa amin na mga taga Manila para lumaban po dito. Thank you po. Yun. Before that, may magtatanong? Tatanong ka? Alright, I'll get yung ating local heroes, Jeron Cabasag, for his final words. And invite mo yung mga taga-Palawan na suportahan ka. Ayun, unang-una, maraming salamat sa mga supporters ko at lalo-lalo na kay Sir Rico Ordonez at tiyatanggalin ko rin po pala yung sa school namin na sa Harimau Jiu-Jitsu Palawan. For the first time here in Palawan, nag-Jiu-Jitsu po, Brazilian Jiu-Jitsu. At saka maraming salamat din po sa FCP, kay Ma'am Donna at kay Sir, sa kanila, kila Sir. Maraming salamat po dahil magandang opportunity po to na binigay niyong makakapaglaro po ulit. Opo. Alright, thank you. May gusto ko pa sabihin? Last words daw. Okay, nagpapasalamat din ako dito kay Ma'am Duna sa maganda nyo sa amin, pagdating namin, welcome na welcome kami dito. Sobrang gaan sa pakiramdam na libre na training, magti-training ka na dito sa mga facilities na napakaganda. Yes, thank you po ma'am sa lahat po. Okay, Randy, your final words. Invite them and anything else you wanted to advertise or promote. Yeah, so again, we're the first fitness resort in the Philippines, really modeled after the fight camps in Thailand. You know, there's 20 or 30 of those over there. There were none in the Philippines until we opened. We're excited to have this kind of training regime that's focused around combat sports. I personally do mostly boxing, but we have a lot of folks here who do Muay Thai and MMA and Brazilian Jiu-Jitsu. And that's why we're doing kind of this mixed pro-am event, both boxing and MMA. We want people to come and really focus on their fitness. That's why they join us at the resort. And some people want to do MMA, some want to do Muay Thai, some just want to weight train. And we want to support people on whatever their fitness journey is. And we want to do it in beautiful Palawan, the #1 tropical island destination in the world. So we'd love to have you come and stay with us. And watch us on social media. Check us out on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. We're everywhere, and we post a lot of content. You can see what it's like to be here at the resort. You can see the rooms, the food, the training, everything. And again, we'd love to have you come to Palawan. All right, thank you, Randy. Thank you, guys. All right, so on this part, we'll just have an impromptu interview with the rest of the undercard fighters. So thank you very much. Okay, can I call in the undercard fighters? Para magkaroon din ng exposure yung mga undercard fighters. Yung magkalaban, kung sino yung kalaban nyo para ma-interview kayo dito. Exposures din, sayang. Yung kalaban nyo. Dalhin nyo yung partner nyo. Dalhin nyo yung partner nyo. Let's go guys, one by one lang para yung magkalaban. Okay. Dito sa kabila yung isa. Alright, siyempre tapos na yung ating main event sa Albert Pagara at saka si Lawrence Rosas at siyempre yung ating main event sa MMA si Jeron Cabasag at Gerald Velarde. We'll have to talk as well to yung mga batang boksingero natin at saka MMA fighters. Pakilala ka, sir? Ako po si JB Hernandez from Baldugan MMA Pasig. Ito yung kalaban mo, ikaw. Pangalan. Ako magawa ka.
Rickson Calabio ng Team Rosas. Lapit ka, sir. Lapit ka. Yan. Rickson Calabio ng Team Rosas, Puerto Princesa City. Unang tanong ko lang sa inyo dalawa, kayo ba may experience na lumaban? Ikaw, nakailan laban ka na ba? Meron naman po, meron na pong experience sa laban. MMA. MMA. Ikaw? Ako po wala pa pero boxing po kasi boxing pero nag-ensayo naman po ng maayos. Makapakita na maganda laban. Ikaw ang taga Palawan, di ba? Yes po, yes. Okay. Bilang taga Palawan, ito dayuhan pero may experience. How do you feel? Medyo kinakabahan ka ba? Dahil first time mong lalaban, tapos may experience pa yung kalaban mo. Yes po, may konting pressure pero kaya naman napagandaan natin to. Okay. Yes po. Nakilatis mo na yung kalaban mo. What do you think? Ano ba? Anong mangyayari sa tingin mo? Hindi ko ma-predict pero magandang laban po ipapakita namin. Ikaw, you have experience. Itong kalaban mo, medyo mahihayin yata eh. Pagdating ng laban, ano bang papakita natin? Sa akin naman po, ready po ako kung stand-up or ground kasi pinagandaan po namin to ng mabuti ng teammates ko at ng coach namin. So kung saan po tayo dalhin, ready po kami dyan. Okay, final words. Imbitahan mo yung mga classmate, kaibigan na manood bukas. So, iniimbitahan ko pala yung mga classmate namin, mga classmate ko. Mga taga Puerto Princesa, manood na kayo, nagkakaubos na ng ticket, kuha na kayo. Nagkakaubos na ng ticket. Anong prediction mo? Knockout! Knockout! Napilitan mag-knockout. Knockout na, meron napilitan eh. Knockout ako! Wait ka. Ini-invite ko yung mga ka-teammates ko dyan, tsaka mga kasama ko dyan sa gym, classmate ko rin. Panoorin niyo po yung laban namin, magandang laban po to. At bili rin po yung mga ticket, yung mga taga-Palawan. Magandang laban po ito. Okay. Salamat sa inyo dalawa. Thank you. Sana makita ko kayo tuloy-tuloy sa pro. Next! Sino yung next? Maduna! Kaya ba't? No. It's okay. Yeah. Hanggat walang nagre-reklamo ngayon. Tayo, tanggalin mo. Okay. Okay, next match. Sino is next? Yung dalawa. Yan! Puro baldugan ah. Okay, ikaw muna. From representing El Nido, Palawan. Pangalan muna. My name is Junel Kayatok. I'm from Baguio City and I'm now living in El Nido, Palawan MMA Gym. Teka, so taga Baguio ka talaga, ngayon nasa Palawan ka na? Yes po. Saan sa Baguio? Benguet Province. Have you trained with the Lakays? I was there before other fighters from Team Lakay before, but they go to kickboxing and wushu. Kasi sa Baguio there's a lot of martial arts. So paiba-iba. Pero ikaw anong expertise mo? I started before wushu and now I'm trying to go to the ground. Go to the ground. Eto, bantugan. Ano daw? Ready daw siya, go to the ground. Hello po sa lahat. Magandang hapon po. My name is Richard Manipon from Valenzuela. Nire-represent ko po ang team Panchon Gym, One Report and Team Lockdown Manila. Yun po, good luck na lang po sa laban namin bukas. Pakita na namin yung best namin para sa mga audience. Yun po, nagpapasalamat po ako dahil sa pag-welcome po dito sa FCP. Napakagandang place po dito. Yun po, maraming salamat po. Pare, malaki itong kalaban mo ha. Anong masasabi mo? Parang dehado ka sa size. Sa size, okay lang naman. Malaman na natin yan bukas. Okay. Ikaw ba? Baldugan kasi, nagkita na, ha? 100 volt pala, oo. At yun, parang naparoon na kita dati. Oo. Ano bang bago sa'yo ngayon? Ano bang expect natin sa laban mo? So yung ano po, inaayos po natin sa stand-up game po, sa Muay Thai, sa ano po, meron din po tayong ground at yun po ang pinaghandaan din natin para po sa laban ito. Isang inaayos yung stand-up, isang inaayos yung ground. Ano kayo mangyari bukas? Last invite na, invitahan mo yung mga kaibigan mo para panoodin ka, supportahan ka.
Guys, manood po tayo bukas ng laban, 4 p.m. onwards kay Sir Pau Salud po sa Paukas Sports. Dito po sa host po ng FCP dito po sa Puerto Princesa, Palawan. Manood po kayo. Magandang event po ito. Exciting po. Maraming bakbakan po kayo mga panood. Thank you po. Maraming salamat po. Okay. Ikaw bro. Maraming salamat at inimbitahan ko lahat ng mga taga dito and taga Palawan, manood kayo, and sana supportahan din natin mga local event na nangyayari ngayon. So for example sa FCP, maraming salamat sa event na ginaganap ninyo kasi mixed martial arts, bihira lang po kasi nangyayari yan dito sa ating sa Palawan. So maraming salamat. Thank you. Salamat sa inyo dalawa. Good luck ha. May the best man win. Alright, next pair. Kung may gusto pang magkalaban. Yung magkalaban. Yun. Mahihayin. Bihira lang to. Bihira lang to. Sir, pangalan po. Ano po? Ray Marco Binya po. Parang hindi ka sure sa pangalan mo. Pakilakasan. Ray Marco Binya po. Raymark, pangilang interview mo na to? First time po. First time interview. Palakpakan naman natin, first time! Ano, kinakabahan ka ba sa interview o sa laban? Sa interview po. Sige. Ano bang pangilang laban mo na to? Pang-anim na po. Yung pang-anim na pala, kaya hindi na kinakabahan kasi pang-anim na laban, first time na interview. Mananakaut mo ba ako? Ay, sorry pala. Anong masasabi mo? Masasabi ko lang po, sa araw po ng laban po namin bukas, ay bibigyan ko po siya ng magandang laban. Tsaka, Ay, aray, pantay ka wala ka pala din. ibibigay ko po yung gusto na Tapi sa'yo maligo ka niya. Okay lang yun, first time eh. Next time, maganda ka na pagbalik ko ha. Gusto ko, ready ka ng ano ha. Ito parang hindi first time. Hindi mo first time na interview? First time din? Kala. First time. Kamusta naman ang ano? Ano yun? Push up to late. Late ka? Opo. Galing ko po. Magpo-push up ka? Hindi na po. Ay, hindi ka nag-weigh in kanina. Nag-push up. Push up daw. Hindi na, ayaw. Yung kalaban mo, hindi kaya mag-push up. Ano masasabi mo? Mahina yung push up. Mag-push upin ba? Yung kalaban? hindi na po. Baka ayaw mo ito suntukin bukas. Susuntukin mo ba ito bukas? Pero push up, hindi. Okay. Sige, anong pangalan at saka anong nire-represent mo dito? Ako po si Nilo Gales, disciple po. Galing ng fitness camp gym po. Pero saan ka galing ngayon? Sa Puerto po, sa school. Sa school. Opo. Anong course mo? Ano ba pinag-aaralan mo? At education po. Education. Teacher? Opo. Physical education po. Pero ano talaga gusto mo? Maging fighter o maging teacher? Pareho po. Pareho? Kaya naman pagsabayin. So, nag-aaral ka ngayon na sinasabi ng mga teacher mo, tapos lumalabang ka, kailangan mo magpaalam. Kuwari, may mga estudyanteng nanonood, gusto lumaban, kailangan ba magsabi sa principal, sa teacher? Hindi na po nagsasabi. Sir, di na siya sabi sa'yo, sir, ha? Sige, imbitahan mo yung mga classmate mo. May pasok ba bukas? Wala rin pong pasok. So, manood po kayo sa Sabado po. Ayan, kailangan lahat ng classmate. Anong school? Pangalan ng school? Ay, sabihin. Imbitahan mo lahat ng classmate mo na manood bukas 4 p.m. Manood kayo bukas sa badminton court ng City Sports Complex 4 p.m. po onwards. At siguraduhin mo na ikaw mananalo. Hindi. Buti pa to, sigurado siya mananalo. Ikaw, mag-impita ka, tsaka siguraduhin mo na ikaw mananalo. Ayaw niya siguraduhin eh. Yung family ko po, invite ko po na manood ko bukas sa yung mga friends ko, mga tropa, alam na po sa mga tropa ko na nagsusuporta sa akin kahit na hindi pa po namin na yung laban. Tsaka sobrang excited po. Halatang excited. Halatang excited ka, bro. Feeling happy. Okay na? Okay, pinawisan. Salamat. Salamat, bro.
Good luck sa inyo dalawa. Excited. Next. Sino yung gusto? Yung kalaban mo. Nako, ito yung ano. Ito yung, may papakita, nung pagkarating ko dito, nagte-training tong bata na to. O, magpakilala ka. Ako nga po pala si Rendel Bernesa po, nakatira sa Barangay Bakungan. Okay. Tapos, Rendel ha, ito ang kalaban. Erwin Mandrona po. Okay. Pwede ba iganaw mo yung kamao mo? Ilabas mo dito. Tapos ilabas mo yung kamao mo. Tingnan mo gano'ng kalaki nito eh. Ang laki. Ano masasabi mo? Ang laki ng kamao niya. Pag tumama, baka bumumuka. Kung makatama. Ah! Kung makatama. Bakit naman hindi siya makakatama? Hindi, maliit kasi ako sa kanya eh. Kailangan palagi inilaw palagi yung laro pagdating sa mga malalaking kalaban. Teka, MMA ba kayo boxing lalabanan nyo? Boxing. Kung sabi mo hindi makatama, ano ba yung laruan mo? Sinong kagaya mo maglaro? Marami. Sige. Sample mo. Hindi, mga yung laro ni Pacquiao na in-out yung mga laging gina-copy. Pacquiao pala to eh. Pero ito yung kamao nito, parang mas malaki pa sa Palawan eh. Ano? Sa kanya naman po, gagalingan ko lang po sa laban namin and thank you rin po kay Coach Rodel Luma po, Rice, and kay Ma'am Donna, kay Kuya Randy po, and kay Sir Gani po. Gagalingan ko po sa laban natin. Sure ako gagalingan ko, pero ang sabi niya, baka daw hindi ka makatama eh. Diyan naman po, unboxing naman po pinag-usapan dito. Natural po mo itatama sa suntok talaga na yan. Mga ilan tama? Mga ilan? Yan lang po ang hindi natin. Pero po, pag tumama, sabihin mo! Pag tumama, sabihin mo yung kamao nito ulit, kamao. Sabihin mo yung liit ng kamao ko. Pag tumama yung kamao na yan, ano mangyayari? siguraduhin ko lang po na Ano? Sabihin mo. lahat po na pinag-trainingan ko dito po, ibubusin ko talaga. Mahihayin eh. Ayaw. Ikaw na lang. Pag tumama yung suntok mo, Pag tumama, baliwala kasi. Buti ka pa may training ka ba? Dahalan niya kayo dalawa. Anyway guys, buti pa yung mga nagsasabi ng wasak at pag kayo boxer kayo, yan ang sabihin niyo mamaya pag in-interview ko kayo ha. Okay. Alright, any final words? May mga gusto ka ba pasalamatan? Binabati ko pa pala yung pamilya ko dyan sa San Miguel. Then sa mga kamag-anak ko po sa San Rafael, manood po kayo sa laban namin. Magpakita po kami ng magandang laban. Yun lang po. Salamat, ikaw. Sa akin naman po, maraming salamat po ulit kay Ma'am Donna and kay Kuya Randy, Sir Gani. Sa mga tiga-Bakungan po, manood po kayo sa laban namin. Gagalingan ko po at gagalingan po namin talaga. Yun lang po. Salamat. Salamat sa inyo. Good luck ha. Yun. Next, meron pa ba? Yung mga gusto ng exposure, baka mag-pro kayo in the future. Na-interview ko na kagad, di ba? Ito na, ito mukhang mukhang maangas, oh. Mukhang ready to sa camera. Pangalan, sir? Pangalan ko nga po pala Mark Gaurana from Plantel Aburlan, Palawan. Okay. Anong laban nyo? Boxing o MMA? Boxing po. So ikaw tinanong ko kanina kung sino kaparehas lumaban ng isa. Pacquiao ka rin ba? Ano bang klaseng style mo sa boxing? Ginagaya ko lang po si Pacquiao pero hindi pa ko style Pacquiao. Anong style mo? Halagang na po. Depende na lang po, nakadepende po sa laban. Nakadepende po sa kalaban. Mike Tyson daw eh, sabi ng iba eh. Ay, Mike Tyson talaga. Hindi ko po alam. Pare, ayaw niya sabihin na Mike Tyson siya. Ikaw, pare, pangalan mo at ano bang style mo? Ako po pala si Ramil Rodriguez from Barangay Concepcion, Hindi training po ako sa fitness camp. Kasama po si Coach Peter. Walang iyak. Ilan taong ka na pa? Mukhang bata pa eh. 21 po. 21! Ikaw? 19 po. Oh, 19. Alam mo, sa pag-ikot-ikot ko sa buong Pilipinas, marami akong nakausap ng mga bata na nagsisimula mag-boxing. Lahat, tanungin ko gusto maging world champion. Kaya hindi ko natatanungin yan.
Ang tanong ko muna, kayo ba amateur to, balak niyo mag-pro? At pag nag-pro na kayo, pag nakaipon kayo, mag-isip kayo ng isang bagay na gusto niyo mabili para sa sarili niyo. Hindi bahay ng magulang, para sa sarili niyo. Magpo-pro ka ba? Opo, gusto ko na po mag-pro this month po. This month lang agad? Hinihintay ko lang po yung ano po, yung budget na ipapadala mo sa akin para po makalipad na. Saan ka lilipad? Ano budget? Pera lang, pera. Hinihintay ko na lang po yun para po makalis na po. Yung kapag ka po pinagpala po ng Panginoon sa tatahakin kong karno ko ito, unang-una po, gusto ko pong gawin hindi po para sa sarili ko, para po sa gawain ng Panginoon. Gusto ko lang muna po makatulong sa, kagaya po ng ginagawa ni Pacquiao na makatulong po sa maraming tao, ganyan po. Kasi po, gusto ko po munang, bukod sa nag-iipon po ka ng kayamanan sa lupa, gusto ko po mag-ipon ng kayamanan sa langit. Yan, grabe. Ha? Pero ano ha, bukas yung amateur fight mo, pag nanalo ka, malamang pro ka. Pag natalo ka, magpo-pro ka pa rin. Wala pong bawian, pro. Wala bawian. Wala po. Okay. Ikaw, magpo-pro na pala to? Magpo-pro rin po. Bukas din. Mamaya na, para mauna ka sa kanya. Sige, mamaya na. Pro yabang daw. Pro yabang? Ano? Hindi po. Tutuloy ko lang po yung pangarap ko, pag-aaral, pag-boxing. Then pag natapos ko po yung pag-aaral, tuloy na po sa pag-boxing. Hirap pagsabayin yung pag-aaral at saka boxing. Mahirap po talaga, lalo na pag may exam, ganun. Kailangan magpaalam para makapunta ka sa ganitong palaro. Sige, imbitahan na natin sila na suportahan ka kasi magpo-pro pala doon. Ikaw muna. Imbitahan mo sa manood sa bukas. Mga taga-Palawan na po dyan, tapos dyan po sa Aburlan. Gusto ko po sanang, kung meron lang po kayo, pwede po ba kayong pumunta rito, bumili po kayo ng ticket para makapunod po ng mga laban ko namin. Yung mga kakilala ko po dyan, kung sana po, kung pwede po kayo pumunta. Yun po. Salamat. Ikaw. Salamat po. Salamat nila invite, tsaka shout out. Iniimbitahan ko po yung sa Barangay Concepcion, mga kamag-anak ko na pumunta sa bukas sa laban namin. So pasalamat po ako kay Coach Peter na tinulungan niya ako makapunta dito, makapaglaro. Salamat sa inyo dalawa. Thank you. Thank you. Mas mahirap pa yung interview kaysa sa laban eh. Sa totoo lang eh. Mahirap eh. Parang ayaw na lang magsalita sa isa't isa eh. Ito yung mukhang hindi mayayain. Ikaw yung nag-gatid sa amin, di ba? Ito, hindi lang to boxer. Nag-gatid to sa akin sa nagtabon nung wala kang masakyan. Kumusta naman ang pasada? Wala naman po. Pwede bang pasada na? Ikaw, ano ka ba? Estudyante ka rin na nagbaboxing? Ano bang pinagkakalababalahan mo aside from boxing? Ngayon po na hindi po namin nagtuloy na mag-college po kasi bukas po muna kami sa pag-training po para na rin po kami sa pag-pro po. Magpo-pro ka rin, kumbaga balak mo rin mag-pro. Balak po talaga po namin na mag-pro po. At po-focus na po kami sa pag-training ko din po sa Fight Club Philippines po. At ako nga pala pa si Margaret Pianesa. Taga dito ka lang? Opo, taga dito lang rin po ako sa Barangay Bakungan po. Dito ba sa Barangay Bakungan, marami kayong mga boksingero? Ano lang po may palaro na po sa barangay po, ganun po, alalaman po sila. Pero marami rin pong gusto mag-training din po. Marami. Opo, pwede rin sila makano. Sabihin mo FCP, baka na. Kung gusto niyo po mag-training dito sa FCP po, ano na po kayo dito, sabi lang po kayo. At nagpasalamat din po ako kala Ma'am Donna, Sir Gani, and Kuya Randy po na pinayagan po kami maka-training po dito sa Fight Club Philippines. So, nagbabayad ka dito? Hindi na po. Libre lang? Po. Swerte nyo naman, ang ganda ng facility nyo. Adopted child lang. Okay. Ito kalaban. Ikaw, saan ka nagtitraining? Sa ano po? Sa fitness po. Hindi pa kilala po. Dito rin. Hindi pa doon po sa sa runway po. Opo, sa bayan. Parang magkakaroon ng rivalry Fitness Camp at saka FCP Anong masasabi mo sa kalaban mo? Teritoryo niya pala to. Wala naman sa pagdating sa laro, wala namang teritoryo. Laro na lang po doon sa taas na po malaman. Ano ang pangalan mo ulit? Jason po, Kabasag. Kapatid mo yung yung main event?
Mukhang malakas yung kapatid mo eh. Sino mas malakas sa inyo? Siya po. May tugas na ako sa kahoy. Sige, ito yung kalaban mo. Taga rito, pareho kayo taga Palawenyo. Ano ba sa tingin mo i-expect ng mga taga Palawan? Kasi karamihan ng mga fighters, MMA man, lalo na sa boxing, mga Bisaya. Gaano ba kalalakas din ang mga taga Palawan sa tingin mo? Pwede bang kumumpit ang mga taga Palawan sa mga taga Bisaya, taga Luzon? Ano sa tingin mo? Pwede po. Unang-una po sa lahat, sa pagtitraining na po at pagpupursige po sa sarili na maabot po kung anong gusto niya po. Yun lang po. Ikaw? Sa ano po na para makapag-compete po kami sa ibang lugar po, training lang po talaga kasi parehas na tayo ng kinakain na kanin at lahat po, parehas na rin po tayo sa ano. Okay. Kanin daw kinakain eh. Okay, shout out na and then invite ka na. Ini-invite ko yung mga katrabaho ko dyan sa Karawasan po, sa may runway po, sa kila boss. Nagkatrabaho pa ako kanina, nagpaalam pa ako kay boss, nagbayad naman. Suporta naman po sila. Ang bayad po si Boss Cesar po, tsaka po sa FCP. Tsaka sa kuya ko po, sa pagpupursige niya, sa pag-training. At kahit minsan, pag ang bayad sa gym, manghanap ng paraan na lang. So yung boss mo pumayag, manonood ba yung boss mo? Hindi ko pa ma-sure pero tanungin ko po mamaya. Pero yung mga katrabaho ko po, tsaka kapatid niya, manood daw po. Ano pangalan ng boss mo? Si Boss Cesar po. Boss Cesar, manood ka ha, para ma-inspire naman to. Na para mas maraming yung malinis. Salamat ha. Yung po yung may-ari ng Runway Plaza. Runway Plaza, shoutout sa'yo. Nood ka sir ha. Sa akin po shoutout ko po yung aking mga magulang po na si Roden Berneza and Jerilyn Berneza po. Pati ginaimbita ko po yung lahat ng mga kaklase ko at mga kaibigan po na manood po sa laban po bukas sa City Sport po. Salamat sa inyo dalawa. Thank you guys. Good luck. Meron pa ba? Wala na? Wala na magpapa-interview? Okay na? Okay, papaalam na ako kung wala na ha. Ma'am Donna, baka may gusto ka pa sabihin? Last words, okay na? Si Gani, wala pa siyang exposure. Alright, so kanina nakita natin si Ma'am Donna sa weigh-in, si Randy sa press con, at ang resident singer and co-founder, example ng Endless Love, si Sir Gani. Sir Gani, tell us more about this event and the FCP. And yung restaurant din, napakasarap. Alam ko, isa ka sa dahilan. Maraming salamat po. Iniimbitahan po namin kayo muli dito sa ating Pagara versus Rosas Exhibition Round po, Battleground at the badminton court sa Balayong Park po. And of course, we'd like to invite you here at FCP to dine with us. Nag-serve po kami ng mga healthy na pagkain according po sa needs ninyo. Kung gusto po niyo magpataba, or kung gusto po niyo magpapayat, o kung gusto po niyo magpalaki ng katawan, yan. Iparo lang po kayo dito sa FCP and we got it all covered for you guys. Thank you, Gani. And so, siguro, paalam na rin ako. Salamat po sa lahat sa nanonood ng ating official weigh-in kanina at saka ating press conference. Again, let me just remind everyone, we have 11 fights in store for you. Kung ano man gusto nyo, kung gusto nyo ng kickboxing, meron tayo, exhibition celebrity. Pagpasensya nyo na hindi pa ako lalaban, hindi pa ako handa ha. But, ang ating main event, Albert Pagara, Lawrence Rosas, nako, abangan yan. Tapos, ang ating MMA events, marami-rami din to ha. And syempre, yung ating Pride of Palawan, na si Jeron Gabasaga, Gerald Vinarte, maglalaban po yan sa main event. So, kita-kita po tayo, 100 pesos lang. Pero kung hindi po kayo makapanood sa venue, pwede kayo manood ng live sa Pauka Sports Facebook and YouTube channel at sa Fight Club Philippines Fitness Resort Facebook channel. Ako po si Pao Salud, nagpapasalamat and goodbye po sa inyo lahat. See you tomorrow. Here comes the Boom Boom Pow. Salamat! Sir Pao, may tanong ako. Yung regarding po dun sa mga ano po,